Magandang hapon, mga ka-solar. Yun nga, mayroon akong dumating na parcel in order natin. Siyempre, gaya ng sinabi ng mga ating mga tropa, mas magandang palitan natin yun. Pero nga pala, ito nga pala ay 12, ano rin po ito, na 40 ampere din. Oh, ginagamit din po talaga to. Manipis lang talaga siyang tingnan. Okay, pero 12 mm din po yung ano niyan, yung kapal din po niyan, ano. 40 ampere din po yan. Pero siyempre, mas papalitan na din natin para maganda rin siyang tingnan. Ano? At base na din doon sa ating mga tropa na tip. O, sige. Kaya bumili tayo, papalitan na natin. Kasi naputol nga ito. At pinalitan naman natin ng 12 mm yun na 40 ampere naman siya. Yung ginagamit ng standard ng mga company ng mga kuryente din at mga So yun, so 40 ampere yun kahit manipis yun. Okay? Ang ano naman po natin, ang panel po natin ay nasa 30 ampere po yun. Yung ating pong Canadian, yung binubuga po nun. Nasa 30 to 40 ampere po siya. So ito, buksan natin. Kumuha ng guntong mga solar. Ayan, at red siyempre para pulong-pulong tayo. Ayan, makapal po ito. 4 mm po ito eh. Pero ang laman po nito, kaparehas din po nito. At ano nyo, makapal lang talaga yung ano nito, yung balot. Tapos ang amperahe nga po noon ay 40 ampere din. Ito, sensya na kayo, hindi ko kasi dinakita talaga yung ano nito. Nakalagay dito DC 1500 volts. Ito yung pula. Ayan, yan yung kanyang specification. Yan po yung wire. Ayan. Yan po ganun din tong black. So ganun din. Ayan, kita nyo naman. Red and black. So papalitan natin. So ngayon, ang battery natin ay nag-charge na kasi 100% na 13.4. Okay. So full charge naman siya. So papatayin muna natin syempre yung battery. Para lumipat yung Ito automatic lilipat to sa Meralco. Yan, ATS. Yun ang purpose naman ito. Pagka namatay itong linyang itong ating solar, kasi ang naka-main natin nga, yung normal power ay yung solar. So kasi pwede naman ako mag-set na dito eh. No? Ito ay pang backup lang kung sakaling mag-malfunction to. Pag pinatay ko kasi to, at pinatay ko din po yung panel, automatic lumipat na doon. Okay. So patayin ko din to. Okay. So yan, nasa Meralco na po yan. Hindi na po nagpapatakbo dito. Yan, Meralco na po. Yan na po pinapatakbo niya. So, tapaltan natin kasi to. So yan, ito yung mga gagamitin natin. At ito. Okay? So, una, tatalupan ko muna itong black. Ito natin kasi lang ganyan. Para masaya. Buwatin natin kasi masyadong Tapos natin maalis yung mga papalitang kable ay kinabit natin. Ang una natin kinabit ay ang positive na kable. Ayan, nilagay na natin sa battery. So kailangan maigpitan natin na maayos. Ayan. Sumunod din yung negative na. Ayan.
Negative naman ang kinakabit natin dyan. Kailangan mahigpit na mahigpit ng mga kasolar para hindi magkaroon ng loose connection. Sinisigurado natin mahigpit. Ayan. Ayan, kumuha pa tayo ng malaking pamihit para mahigpit talaga. So okay na. Bubuk na natin. So, sulipat na ulit yung yung ating ABS dito. Buksan ko yung panel. Panel binuksan ko. So, ang oras na ngayon ay yun natin. Tingnan ko lang yung oras. 4:28, so ibig sabihin kahit makulimlim ngayon eh, pakita ko. Makulimlim po ngayon. Ayun o, kita niyo po. Makulimlim po ngayon, makulimlim. Kasi maulan. So, mayroon pa rin kahit pa paano may solar pa din. Na-harvest pa din naman kahit konti. Pero bubuksan ko na to. Ito nga lang. Ito. Yung AC natin input para makatulong. Okay? So, para magpasok. 10 rin yan 10 watts din yung tinutulong niya, okay? Para tuloy-tuloy ma-charge yung battery. Okay? So, lalakman natin. Kaya napagtan na po natin ng wire. So yan, makapal na yung wire. 4mm na yan. Gaya po nung sabi ko, dati na po yung may ganyang kakapal, ayun nga po yung kadugtong. No? Mula doon sa dito, di ba, ito yung NFD. Ayan po, nakikita niyo yung dalawang pulan yan. Ayan, napapunta dito sa battery. Input ng battery. Ayan po, di ba? So, yun nga po. Kasi yan naman po talaga nakalagay. Kaya lang, kinulang po tayo ng wire, kaya kinuha po natin yun nandito. Pinaltan din po natin na makapal naman din to. Actually rin dyan kaya tingnan nyo yung loob na ito, ganun din. Saka 40 ampere din po ito. Manipis lang talagang tingnan. Okay, so yun. So maraming salamat sa patuloy na nagbibigay sa atin ng tip. Ayan, ng mga ideas. Ayan, napaltan na po natin nga talaga. Uli, ibalik na natin sa ganitong wire. Okay, nakabili din tayo. Mura lang naman kasi yan. Yun nga, susunod sana swertein tayo, makabili tayo ng isa pang panel para sigurado na makaragahan ng masapat to, and kahit standby na lang to, yung panel diretso na nagbibigay na ng kumbaga hindi na kailangan ng tulong pa ng AC. Kasi tumutulong si AC kapag kulang yung harvest, lalo na pag hindi nakapit yung araw, hindi mataas, hindi masyadong malakas. Yun. Yung si AC automatic nagbibigay ng 10 watts din. So nakakatulong. Pero kapag parehas ng panel, wala na yung AC. Hindi na siya magbibigay. Hindi na siya tutulong. Kasi pagka parehas, dalawa na yung 555 ko, dalawa na sila parehas, kaya-kaya na niya. So yun lang. Maigli lang itong vlog na to. At nagdagdag lang tayo ng wire. Binalik natin sa upgrade. Due to na rin sa ating mga commentor na mga lodi, na mga kapwa nagsa-solar din na kaya pinalitan natin, binalik natin sa Okay? Maraming salamat sa patuloy na nag-comment sa aking vlog. Okay? At yung susunod, pagka nakaano ko yung sa battery naman, kasi nga hindi po sa akin talaga to Okay? So ito ulit si Dansky. At ito, ang solar DIY journey ko. Abangan niyo sa susunod kong vlog. Back on.